Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng SSS. Buti na lang, may SSS. Okay, Lunes ng umaga, usapang SSS po tayo. Pag-uusapan natin ngayon ang benefit enhancement sa nakalipas na 5 taon. Sa punto pong ito, makakasama po natin si Ma'am Louie Sebastian, ang Assistant Vice President ng SSS Media Affairs Department. Ma'am, welcome back. Good morning. Mabuting araw, Audrey, and sa lahat ng ating mga nanonood, mabuti pong araw. Okay, unang katanungan, ma'am. Ilang porsyento po ang itinaas ng binayarang benepisyo ng SSS sa loob ng 5 taon? On the average, in the past 5 years, tumaas ng about 7.5% yung ating benefit disbursements. When we talk about benefit disbursements, we talk about yung ating syempreng pension, yung ating maternity benefits, sickness, disability, death, kasi di ba tumatawid yung pension natin sa ating mga legal spouse at mga dependent children, at syempre nagbibigay din naman tayo ng funeral benefit. So lahat ng mga yan ang ating benefit disbursements. Gusto ko lang ding paliwanag, no, Audrey? Kasi para maliwanagan ng iba kung paano ba tumatakbo yung SSS, no, pag sinabi nating benefit disbursement. Dalawa lang yung pinanggagalingan ng ating pananalapi sa SSS. Okay? Una dyan, yung sinasabi natin na contribution ng members. Yun, yung mga contribution ninyo, yan ang ginagamit natin para sa pagbabayad man ng ating mga benepisyo. Ang ikalawa naman, yung investment income natin. Yung sinasabi nila na, dapat ilagay nyo pa sa mas magandang investment yan para mas kumita. Pero gusto nating ipaalam sa lahat na hindi tayo makakapag-invest hanggat hindi pa natin nababayaran lahat ng benepisyo. And in the past, ang dalawa lang naman din kasi yung ating operating expenses. So kung ano man yung nakolekta natin doon sa kontribusyon, ano man yung kinita ng ating investment, yan po ay nakalaan para sa mga benepisyo ng ating mga membro at para naman po doon sa ating operating expenses. Para syempre, we have 290 branches nationwide. Para tumakbo po yan, mayroon din po sila mga pangangailangan taon-taon. Yan. Maintenance. Maintenance po yan. Ma'am Louie, ito yung medyo technical na usapin. Yes, pero po. Para sa isa pong miyembro ng SSS, ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig po sabihin niyan, kailangan na una, ang ating kontribusyon talaga ay dapat masigasig tayo sa pagbabayad ng kontribusyon, no? Dahil, kumbaga, ang social insurance kasi, yung healthy subsidizes the sick, yung young subsidizes the old. Yun yung konsepto ng social insurance. So, yung ating mga ibinibigay na kontribusyon ngayon, basically, yan ang ipinopondo natin para sa mga pensyon naman ng ating mga matatanda at para naman dun sa mga naiwan ng ating mga deceased members, yun ding pensyon para sa kanila. Ang pinakamalaking benefit disbursement natin ay nasa retirement at nasa death benefit. Yung death benefit, ito yung pensyon ng mga naiwan nating mga membro. So yan yung pinakamalaking bulk ng ating benefit disbursements every year. Okay, para sa mga SSS members na nanonood ngayon, napaka-importante na nagbabayad tayo ng nasa tamang panahon. Opo. Ay hindi lang actually, ang pinag-iipunan mo actually ay yung sarili mo din naman, no? So sinasabi nga natin ang SSS benefit from womb to tomb. Ibig sabihin from the time that you registered, halimbawa babae ka, manganak ka, makikinabang ka sa maternity benefit. Kung ikaw naman ay magkasakit, tapos wala ka ng leave benefits in your office, syempre makaka-avail ka rin ng sickness benefit. Kung sakali naman, wag naman sana magkaroon ka ng kapansanan, di ba? Ma-disable ka, maputulang ka ng daliri o anuman o magkasakit ka dahil sa pagtatrabaho mo, hindi mo na kaya magtrabaho, mapapakinabangan mo rin yung disability benefit ng SSS na kung sakali namang tumawid ka na dun sa retirement age of 60, tapos disabled ka pa rin, hindi ka pa rin makapagtrabaho, mako-convert naman sa retirement benefit yon. Ang SSS kasi replacement income. Kung baga, kung wala ka nang maasahan sa iyong trabaho, wala ka nang kinikita, yung SSS ang pakikinabangan ng araw-araw para sa araw-araw mong pamumuhay. Ms. Louie, bukod sa koleksyon, may mga programa po bang ginawa ang SSS para mapalaki pa yung pondo nito? Oo. Ang number one dyan, syempre yung investment income. So pag nabayaran na natin yung ating mga benepisyo, halimbawa katulad yan, last year nakabayad tayo ng about 106 billion in benefits, no? Yung natira doon, yung natira natin doon mula sa koleksyon, ibinabalik naman natin yan doon sa ating investment. Para yun naman ang pinapalago ng ating investment team. So, yun yung nagpapahaba technically ng buhay ng SSS. So, maganda na hindi tayo kumukuha ng pondo mula dun sa ating investment income para yun lang yung napapalago natin ng husto
dapat sapat yung ating mga nakokolektang kontribusyon para pantustos dun sa mga benepisyo ng ating mga pensyonado, ng ating mga nagkakasakit, yung mga nanganganak nating membro. Dapat lahat yon ay natutustusan at nakakapagtabi pa tayo para sa ating investment. Yan. Meron din po bang pagbabago sa pag-release naman ng mga sickness at maternity benefits, ganyan din yung salary loans? Oo. Ang maganda dyan, ito gusto kong ipaliwanag to, linawin, na kapag po sickness and maternity, yan po ay ina-advance ng employer. Kasi pumipirma naman sila dun sa may form ng application form. Nakalagay doon, mayroon kayong chechikan doon na in advance na yan ng inyong employer kung kayo ay employed, no? Pero ngayon, ang magandang balita is pwede na rin yan i-release through your cash card or through your ATM. Hindi na kailangang mag-check pa. So yan ay inire-release na namin dun sa bank account ng inyong employer para mas mabilis na yung pagpalitan natin ng reimbursement. Kumbaga, nabayaran niyo yung empleyado ninyo, kami naman ang magbabayad din sa employer. Diretso na yan sa kanilang, ang tawag namin, sickness maternity benefit program. Ang daming reforms na isinigawa ang pamunuan ng SSS. Pero paano po yung pakikipag-ugnayan naman ng SSS sa mga miyembro nito? Ang dami nating ways, Audrey, mula sa Facebook, pwede kayo mag-post ng comment dyan. Ang mga tao ngayon, lagi naman nasa Facebook, no? So pwede kayo mag-post ng comment dyan. Mayroon pong team na sumasagot ng inyong mga katanungan dyan. Of course, meron tayong website para mapanatiling, para alam ninyo lagi kung magkano ang inyong kontribusyon, kung mayroon kayong loan or claim status. Pwede kayong mag-register doon, tapos makikita nyo na doon yung latag, naka-display doon yung inyong contribution, yung records. So maganda din doon. Kung malalaman mo kung may mali sa pangalan mo or doon makikita mo yon. So my.sss sa website. Meron din tayong call center hotline, di ba? Yan ay bukas po 24 hours for 5 days a week, Mondays to Friday. So hindi kailangan na mag-aabang lang kayo ng 8 to 5. Even after 5 o'clock, bukas po yung ating hotline. That's 920-6446-55. So meron din tayong team na nakaabang dyan. So marami pang paraan to reach out to SSS. Of course, we have 290 branches nationwide and abroad. So marami rin, nasa vision ng SSS na yung parang mga bangko ba na pag lumabas ka, makikita mo na yung bangko. So kasama yan, yung part of our reaching out. Na yun nga, sabi ko nga, siguro yun yung isang, kaya lumalaki yung membership ni SSS kasi ine-expand mo rin yung ways to reach out to them. Wala nang dahilan para malimitahan ka bilang miyembrong SSS na may katanungan. Kasi ang daming pamamaraan. Facebook, text, call. Pwede kang mag-walk-in sa mga opisina ng SSS at manood ng Good Morning Pilipinas. Monday at Wednesday, pinag-uusapan natin dito ng mga programa ng SSS. Matanong ko lang po, yung mga kababayan nating mga nasa abroad, yung mga OFWs, ano man po yung programa doon ng SSS? Meron tayong 21 foreign service offices. Ang tawag natin dyan, foreign service office. So kung may kailangan sila, may gusto silang, kahit mag-apply sila ng loan, halimbawa, pwede sila doon sa ating mga foreign service offices. Ngayon, meron tayong tinatawag na OFW Contact Services Unit. Alam niyo po, yung OFW, yan devoted lang yan para sa ating mga OFW. So yung kanilang mga kapamilya, yung ating, for example, dyan sa ating main office, meron niyang specific booth for OFW families. So kung meron silang, ang isa kasi natin ibinibenta sa mga OFW, yung ating Flexi Fund. Kasi alam natin, meron silang disposable income, meron silang mas malaking kakayahan para makapag-ipon for their retirement. So meron tayong Flexi Fund na sana inihikayat natin yung mga OFWs na maglagak ng pera doon kaysa doon sa mga networking na hindi sigurado, di ba? Yun, sa SSS po, siguradong pinaghirapang pera. Sayang po. Sa SSS siguradong wala pong talo yung pera nila. So ibig sabihin, mas malaki dun sa may Flexi Fund, mas malaki yung pondong, mas malaki yung kanilang contribution, mas malaki rin yung kanilang pwedeng benepisyo. It's a separate retirement fund kasi. It's a separate money, it's a separate savings. Kumbaga, on top of the regular SS na yung binabayaran, meron tayong Flexi Fund for OFWs na alam mo, maganda dyan, meron yan annual incentive benefit. So taon-taon, kung paano yan inilagak ng SSS at kung paano kumita yan, pinaghahati-hatian ng mga OFW na may pera dyan, yung kita nun. Kaya meron silang dividendo every year.
Yung mga nanonood po ngayon na may kamag-anak sa abroad na nagtatrabaho, samantalahin itong Flexi Fund dahil malaki pa yung kita nila sa abroad eh. Yes, so dapat may totoo yan. pinaglalagakan at hindi networking, dapat ito SSS na mismo. Sigurado. Okay, bilang panghuling katanungan ma'am, ito pong mga employer naman at saka yung mga self-employed, meron din po bang pagbabago sa pagsasubmit nila ng mga report? Oo. Tayo ngayon kasi digitized na yung records natin, no? So, last week, di ba, pinag-usapan natin yan na imposibleng mawala ang record ng SSS. Kasi may hard copy yan, mayroon niyang microfilm, at tapos meron na tayong digitized copy. Ngayon, ang mga employer natin, nasa USB na sila. Matagal na sila nagsasubmit ng collection list through a USB. Pero eventually, we're working on it. This year, ang target namin is that email na lahat yan. There's going to be a special site, a private site for employers para doon na lang nila isasubmit din yung mga billing collection, mga remittance list nila, doon na lang sila mag-uusap-usap. At meron lang mga authorized persons na makaka-access nung site na yon. Kagaya nga na napag-usapan namin ni Ma'am Louie last week, wala pong nawalang data ng SSS. Opo, wala po talaga. Hindi po mangyayari yun talaga. Last na lang, ihirit ko lang kasi ang Pangulong Rodrigo Duterte ay nag-anunsyo na talagang papalitan na muna yung mga appointed officials. Yes. Ang Opo. SSS po ba nag-comply dito? Ay, opo. Meron naman po tayo mga permanent, mga career officials sa SSS. So, meron naman po tayo executive vice president, marami naman din, meron po tayo mga SVP. So, matatag naman po ang SSS kahit naman po sa ngayon, kung hindi pa po nakaka-appoint ng presidente, tatakbo naman po ang ating SSS. Okay, nasa magandang pangangalaga ang SSS. So ngayon, ang OIC po natin? Si Mr. Rizalde Capulong po, ang pinakamataas po na career official ng SSS. Okay, maraming salamat sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. Nakapanayan po natin si Ma'am Louie Sebastian, ang Assistant Vice President ng SSS Media Affairs Department. Mabuti na lang may SSS. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat, Audrey. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng SSS. Buti na lang, may SSS.